Kamusta mga bata? Heto ulit ako, si Sir Ronald Baguio ng Dalandanan Elementary School, ang inyong guro sa sining ng MAPI 5 sa ikalawang linggo ng ikalawang markahan. Para po sa inyong attendance, i-type sa chat box ang inyong pangalan, grade and section at paaralan. Maaari lamang po tayong mag-type sa comment box na naaayon sa may kaugnayan sa ating talakayan. Sa ating talakayan, kayo ay inaasahang una, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng likas at makasaysayang lugar sa pamayanan na tinaguri ang World Heritage Site. Halimbawa, Rise to Recess in Banawe, Batad, Paway Church, Miagaw Church, Landscape of Batanes, Callao Caves in Cagayan, Old Houses in Vigan, Ilocos Norte, and Torogan in Marawi, na may code na A5EL-IA na ipaliwanag ang mga sariling paraan o estilo ng mga pintor sa pagpipinta ng tanawin o makabuluhang lugar sa kanya-kanyang lalawigan. Halimbawa, Fabian de la Rosa, Fernando Amorsolo, Carlos Francisco, Vicente Manansala, Jose Blanco, Victorio Edades, Juan Arellano, Prudencio Lamarosa, at Manuel Baldimor, na may code na E5EL-2C. Para sa ating balik-aral, isulat ang letra ng tamang sagot sa mga sumusunod na pahayag. Ang inyong sagot ay i-type sa chat box. Ang patlang ay isang likhang sining na kung saan nilalagyan ng artwork ang isang pader, kisame, o kahit na anong estrukturang pang-arkitektura. A. Pinta. B. Mural. C. Ukit. D. Guhit. Tama! Ang sagot ay letter B. Mural. Isang imahe na nagpapakita ng taas, haba at lapad sa isang paglikha ng larawang pansining, gaya ng arkitektural na disenyo. A. 3D. B. 2D. C. HD. D. CD. Ang tamang sagot ay letter A. 3D. Ito'y tumutukoy sa isang lugar na pinaglagakan ng mga lumang kagamitan upang mapangalagaan ang mga ito. A. Simbahan. B. Museum. C. Mosque. D. Yungin. Ang galing! Ang sagot ay letter B. Ang layo mula sa ibaba hanggang sa taluktok o ang pinakatuktok o rurok ng anuman. A. Lapad. B. Haba. C. Taas. D. Kapal. Galing naman. Ang sagot ay letrang C. Ito'y tumutukoy sa pagguhit ng patayo, pahiga, pahilis, pakurba, zigzag at iba pa. A. Bilog. B. Parisukat. C. Hugis. D. Linya. Tama! Ang sagot ay letrang D. Linya. Ang susunod na gawain ay merong ipapakitang mga larawan. Ang tawag dito ay hularawan. Hulaan mo, larawan ko. Kaya alamin at buuin kung anong tamang salita ang tinutukoy gamit ang mga panandang larawan. Maaaring English o Tagalog ang sagot. Tama. Rise to recess
o hagdan-hagdang palayan sa Filipino. Tama ulit. Yungib o kuweba. Magaling. Paintings ang sagot. Ang galing naman. Abstract ang sagot. Tama. Pangkulay. Ano-ano ang inyong nakikita na mga bagay o larawan? Tama. Mga uri ng sasakyan at mapa. Ang mga ito ay ginagamit upang makarating tayo sa ating patutunguhan. Tayo na at puntahan na natin ang mga lugar na makasaysayan at tinaguri ang World Heritage Site dito sa ating bansa kung saan bahagi ito ng ating kultura at kasaysayan. Suriin ang ipinakitang larawan at maaaring i-type ang pangalan nito sa chat box. Tama, lumang bahay ng Vigan Ilocos o old houses of Vigan. Ang mga lumang bahay na matatagpuan sa lalawigan ng Ilocos ay karamihang pinagmamay-ari ng mga ngalakal na Tsino. Isa dito ang Siquia Mansion na makikita sa Vigan, Ilocos Sur. Ang mansyong ito ay pinagmamay-ari ng pang-anim na Pangulo ng ating bansa na si Pangulong Elpidio Quirino. I-type na ang pangalan ng larawang ito sa chat box. Tama ang inyong sagot. Banawi Rice Terraces o hagdang-hagdang palayan. Ang Banawi Rice Terraces ay nakaukit sa lupa ng bundok kung saan nagtatanim ng palay ang mga ninunong Igorot. Tinagurian itong isa sa mga 8 wonders of the world. Ito'y gawa ng kanilang mga kamay at kagamitang manual ng pagsasaka. I-type ang pangalan ng pangatlong larawan sa chat box. Tama, ito ay Poway Church. Ang Poway Church ay isa sa 4 na Baroque churches na matatagpuan sa Pilipinas. Tinatawag itong World Heritage Site ng UNESCO. Ito'y matatagpuan sa Ilocos Norte. Ano naman itong pang-4 na larawan? Tama po kayo, Miagao Church. Isa sa mga Baroque churches ay ang Miagao Church ng Iloilo. Ito'y itinayo noong 1786 ng mga Augustinian missionaries. Kinilala na ito bilang UNESCO World Heritage Site noong 1993. Ano naman ang larawang ito? Tama, ang lugar na ito ay Batanes. Ang Batanes Island ay isang kapuluan na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Ito'y nagtataglay ng magagandang tanawin na nakakabighani, kaya dinarayo ito ng mga turista. Ano ang pangalan ng yungib na ito? Tama, ito ang Callao Cave. Isa sa mga atraksyon na matatagpuan sa lalawigan ng Cagayan ay ang Callao Cave. Ito ay nasa bayan ng Peñablanca. Sa Spanish, ito ay tinatawag Spanish for White Rocks.
30 minuto lamang ang biyahe mula sa lungsod ng Tugigaraw. Pinakadinarayo sa Yungib ay ang natural nitong cathedral o chapel. Ito'y pinaniwalaang makasaysayan dahil dito raw nagtatago ang mga Hapones noong ikalawang pandaigdigang digmaan. Maaari po ba nating ipinta ang mga lugar na ating napuntahan o nakikita? Tama, maaari po itong ipinta. Sa pamamagitan nito, ating nabigyan ng pagpapahalaga ang lugar kung saan tinaguriang World Heritage Site ng ating bansa. Maliban sa ating pangangalaga, gaya ng pagpapanatili ng kalinisan at pag-aayos nito upang mapanatili ang estruktura, arkitektura at disenyo. Alamin natin kung ano ang pagpipinta. Ang pagpipinta ay isang artistikong pagpapakita ng isang visual na kalikasan na gumagamit ng isang hanay ng mga pamamaraan at mga materyales upang makuha sa isang naibigay na ibabaw, isang graphic na komposisyon ayon sa ilang mga halaga ng aesthetic. Ito rin ay gumagamit ng paraan at proseso ng sining at pangkulay, gaya ng mga nabanggit, pintura, acrylic, watercolor, at iba pa. Pinagsasama ng pagpipinta ang mga elemento ng representasyon ng plastic tulad ng mga hugis, kulay, texture, pagkakatugma, balanse, pananaw, ilaw, at paggalaw. Sa ganitong paraan, naglalayo mapadala ng isang karanasan sa aesthetic sa manunood. Sa kahulugan na ito, ang estetika ay tumutukoy sa pag-unawa ng sining sa pamamagitan ng pandama. At ang bawat pagpipinta ay nagpapakita ng mga halaga ng aesthetic ng pintor. Nagpapasiklab ng damdamin, konsepto, ideya, at hindi mabilang na mga interpretasyon sa isang panlipunang psikolohikal, kultura, pampolitika, o pangrelihiyon. Ito ay nagmula sa modernong Latin aestheticus at ang huli mula sa Greek aesthetiko. Ang estetika ay isang sangay ng batayan na may kinalaman sa kalikasan ng sining, kagandahan at panlasa at kasama ang paglikha o pagpapahalaga sa kagandahan. Tunghayan ang mga magagaling at tanyag na mga pintor dito sa ating bansa. Gaya nina Fabian de la Rosa, Fernando Amorsolo, Carlos Francisco, Vicente Manansala, Jose V. Blanco, Victorio Idades, Julian M. Arellano, at Manuel Baldimor. Sila ay may kanya-kanyang paraan at estilo sa pagpipinta. Masasabi natin na sila ay magagaling sa larangan ng sining dahil sa kanilang nalikhang obra maestra o masterpiece. Narito ang kanilang mga obra maestra. Ang larawang ito ay isa sa mga obra maestra ni Fabian de la Rosa sa Palayan o In the Rice Field in 1869 to 1937. Ang kanyang paraan ng pagpipinta ay tinatawag na realism. Ito naman ang obra maestra ni Fernando Amorsolo na pinamagatang Sunset in 1950. Ang kanyang paraan ay backlighting technique. Si Carlos Francisco ay gumagamit ng paraang mural art sa kanyang obra maestra. Ang konsepto ay the American period. Ito'y nagpapakita ng pagtatag ng Philippine General Hospital in 1910. Ang mural ay isang paraan ng pagpipinta na pinagsama-sama ang ekspresyon, damdamin, at pangyayari o karanasan sa isang likhang sining.
Cubism naman ang ginagamit na paraan ni Vicente Manansala. Ang isa sa kanyang obra maestra ay tinatawag o pinamagatang magsasaka. Mapapansin po natin na ang kanyang likha ay gumagamit at ng pinagsama-samang iba't ibang hugis at naipakita nito ang mga taong nasa sakahan o palayan. Isa sa mga obra ni Jose Blanco ay tinatawag na Magtatahip in 1974. Ang kanyang estilo ay realism at oil painting on canvas. Ito'y nagpapakita ng pamumuhay ng mga Pilipino noon. Ang mga larawang makikita ay halimbawa ng modernism na obra ni Victorio Edades. Ang modernism ay may mga katangian o konsepto sa makabagong panahon. Narito ang mga likhang sining na pinamagatang Forest at The Lady in Maria Clara. Si Juan Arellano naman ay gumagamit ng paraang neoklasiko at Art Deco. Ang kanyang obra ay isa na ang Landscape 1917. Ito ay oil on canvas. Abstract painting naman ang estilo ni Prudencio Lamarosa. Ang kanyang obra ay pinamagatang River Stone. Symphony of an Old Village in 1947 ay obra naman ni Manuel Baldemor. Ito ay nasa estilong geometric forms and realist style at ito ay may iba't ibang tekstura. Para naman po sa ating gawain, pagtambalin ang hanay A at hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Gawin ito sa inyong papel sa loob ng 1 minuto. Para po sa tamang sagot, nandirito sa unang bilang, letter D. Pangalawang bilang, letter A. Pangatlo ay letter E. Pang-apat, letter B. At pang-lima, letter F. Ang husay nyo, mga bata. Tingnan naman natin ang talaan. Ang mga bantog na Pilipinong pintor ay may malaking naibahagi sa ating bansa sa larangan ng sining dahil naipamalas nila ito hindi lamang sa kapwa Pilipino, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang kanilang kakayahan at talento ay bahagi na rin ng ating kasaysayan, gaya ng mga lugar na itinuturing na World Heritage Site ng ating bansa. Kaya, huwag nating hahayaan na mawala at mapabayaan ang mga ito dahil ito lamang ang saksi noon pa man na tayong mga Pilipino ay magaling sa larangan ng sining. Iguhit ang puso kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga at thumbs down naman kung hindi. Ngayon, ito
ay bigyan naman natin ng sariling pagsubok ang inyong natutunan. Kumuha ng papel, panulat at sundan ang panuto. Unang bilang, nakitaan ng likas na yaman gaya ng mineral ang bundok ng Batanes, kaya tinibag ito upang mapakinabangan. Thumbs down ang tamang sagot. Magaling! Pangalawa, maraming nagbibigay ng mga donasyon para mapanatili ang kaayusan at lalong mapaganda ang paligid ng Calao Cave. Tama! Puso ang sagot. Ang UNESCO ang nagbibigay ng pagkakakilanlan ng proteksyon, pangangalagang pangkultura at likas na pamana ng isang bagay o lugar sa buong mundo. Magaling! Puso ulit ang sagot. Ang mga obra maestra ng mga pintor na hindi na ipagbili ay itinambak na lamang ito sa iisang silid ng kanilang bahay. Thumbs down ang sagot. Ang kaalaman at estilo ng mga bantog na pintor sa pagpipinta ay kanilang ibinahagi sa mga nais matuto sa larangan ng sining. Tama, puso ulit ang sagot. Para po sa inyong mga katanungan, maaari na po kayong mag-type sa chat box. Bigyan po kayo ng 1 minuto. Ayan, meron na po tayong unang katanungan. Ano ang ibig sabihin ng UNESCO? Ang acronym na UNESCO ay United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Ito ay isang ahensya ng United Nations na namamahala sa programang pangkakaisa, pakikiisang kilos sa mga kasapi ng Estado, maging pang-edukasyon, siyensya at sining. Okay, para naman po sa susunod na katanungan, mangyayari po ba na magkapareho ang tema ng mga pintor? Sa palagay ko, oo. Ngunit, magkaiba pa rin ang kanilang presentasyon, konsepto, damdamin, ideya, pangkulay, tekstura, at paraan ng paglikha nito. Bago ako magpaalam sa inyong mga bata, ilagay sa ating puso't isipan. Isip ay pagyamanin, mga aralin ang dapat atupagin. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig.
Muli, ako si Sir Renald Baguio ng Dalandanan Elementary School. Hanggang sa muli, paalam!